Hi, I'm Francel. Hi, I'm Miko. And I'm Jess. Today we're going to About some questions. So we've prepared some questions for ourselves and then we were gonna answer it one by one. Okay, so the first question will be So we saw this in TikTok. We're just gonna flash it in your screens. Let's read it first. How can we judge people for their choices when we knew nothing about their options? So, what looks like a bad decision to us might have been their only door. Judgment is easy when we only see the outcome, but compassion begins when we ask what choices they actually had. So, yung pinaka-question talaga dito is, what options are you given and how do you think it could have been better? And what are the options you think would have made you feel better? Okay, so I will be the first one to answer this question because yung past na until now nagre-regret ako. So, it's about my relationship. Di ko na i-mention if sino. This man treated me so bad that napunta sa cheating, multiple times of cheating. So, the options I had that time is to leave and to stay. So, I chose to stay. I have these two options. I chose to stay. And staying made me realize and made me, yung makilala ko pa yung sarili ko ng buo. And I think it would have been better if I left because yun nga, yung bad side ng pag-stay ko, may mga opportunities ako na miss. And na-delay ako sa school because I got depressed of that shit. And also, I stopped myself on, yung alam mo yun, yung growing, self-development. And parang naputol doon yung pagiging masaya ko para sa sarili ko because I chose to give a chance to one person. And the bad thing is I chose to give a chance to someone, not to myself. Diba? So, it would have been better if I chose to give a chance to myself. Yun lang. Sana naintindihan nyo. Well, siguro, ang dami kong na-realize. Like, ang dami kong pinagsisisihan sa buhay ko. Na, for example, seriously speaking, nung nawala yung mom ko, sobrang hirap na siguro if naging better person ako that time. Siguro, buhay pa siya ngayon. Yun yung pinaka-regret. Pinagsisisihan ko talaga sa buhay ko. Siguro kung naging mas open ako or mas nagpakakuya ako dahil sa pag-cheat ng dad ko, siguro yung mom ko ngayon, na-handle niya yung stress, na-handle niya yung pain. Kasi nandun ako sa buhay. I mean, nagpakaanak ako sa kanya. So, sobrang hirap and yun lang yung biggest regret ko sa buhay, I guess. Sana inayos ko yung buhay ko, nag-focus ako sa family. Kasi, to be honest, totoo yung saying na nasa huli talaga yung pagsisisi. Kasi nasa huli naman talaga. So unless it happens to you. Yeah, unless it happens to you. So, hindi talaga natin ma-judge yung ibang tao. 'Di ba? Kung bakit ganun yung nangyayari. Unless nandun ka sa situation nila, yun nga, nangyari sa'yo. So yun, siguro kung naging maayos ako sa buhay, I mean, naging matured ako, hindi ako nag-focus sa sarili ko lang. Inisip ko din yung kapakanan ng mom ko. Siguro buhay pa siya ngayon. Pero I think it's not your fault that that happened. Oo. Huwag mo i-blame yung sarili mo na nangyari yun dahil dun sa, alam mo yun, yung sa nangyari mong nagawa ng ibang tao. Kasi yun nga yung masakit eh. Ibang tao yung nag-suffer dun sa ginawa ng isang tao. Okay na sana if yung gagawin ng isang tao Magsasuffer sa kanya. siya lang magka-suffer. Pero hindi siya. Alam mo yun, yung effect, yung impact sa ibang tao. Kaya ngayon, sobra. pag na-broken ako, hindi siya masakit. Yun yung lagi kong Kasi sinasabi. wala nang tataas pa dun sa pain. Legit, na, yung mo, pain. diba? Kasi, pag broken-hearted ka, makaka-move on ka agad.
Pero pag namatayan ka ng family, namatay mom ko. Kaya parang hindi sa mabilis ako makamove on. Pero yung Wala pain, kasing katumbas yung walang pain na katumbas. naramdaman mo. Tsaka totoo yung sinasabi ng mga magulang natin. Pag nawala ako, ganyan. Oo. Kawawa kayo. Which is totoo. Totoo siya. Kasi yun, hindi ko naman nakasama yung parents ko. I mean, dad ko. Up until now, we don't have communication. So kahit kasama ko yung lola ko, iba pa rin pag parents mo yung kasama mo. And it's true. Kawawa nga ako. Kawawa nga kami pag wala na sila. Although hindi ko naman sinasabi na pinapabayaan kami. Pero iba pa rin kasi yung kalinga. Yung comfort. Yung comfort. Yung may sarili kayong bahay, kumpleto kayo. I think I'm more comfortable like sharing also yung experience ko dun sa auntie ko. Yung namatay ko na auntie. Kasi sudden din yun eh. Tapos yung masakit dun, alam mo yung auntie ko na yun, ano siya, tinry niya talaga yung best niya na para mag-survive. Kasi, alam niyo ba, syempre no, dahil single mom siya, tapos syempre may times na hindi siya masasama ng mama ko. Talagang pupunta siya sa ospital. Kapatid ni mama yan? Oo. Pupunta siya sa ospital mag-isa. Mag-isa? Papakimo siya mag-isa. Papacheck up siya mag-isa. Papa-radiation siya mag-isa. Diba, natapos yung buong chemo, nag-radiation siya, tapos na. Nagpapacheck up na lang siya. After 3 months, dun pa lang... Hindi siya nag-cancer free. Hindi siya. Hindi siya. Hindi, nag-cancer free siya for, yun nga, within that 3 months. Dun sa 3 months na yon bumalik. Traidor, no? Bumalik siya sa likod. Kasi pinatanggal niya na yung both breast niya. Ay, shit. Tapos after niya pinatanggal yung both breast niya, yun na yung nagpaano na siya radiation para ma-sure na wala nang tira sa breast. Ngayon walang tira sa breast, lumipat. Lumipat siya sa likod. And hindi naman kasi talaga nawawala yung cancer sa hindi, inyo. Hindi siya. Natutulog lang siya. Oh. Poison And pag yun eh. bumalik Poison. siya, mas malala. Oo. Mas doon ka niya papatayin, gano'n. Unti-unti ka na papatayin. Pero alam nyo, iba kasi yung stress eh. Iba yung stress na pag alam mo may cancer ka. Oo, anxiety talaga. Parang di na siya mawawala sa... Oo. Kaya kailangan mo talaga ng support system pag ganun. Yung nangyari is, October that year, nagpa-surgery na siya. Pinatanggal niya na. Tapos, dun pa lang nila nalaman, nung pinatanggal, na cancerous pala. Ano kasi yun eh, pag tinanggal mo yung cancer, tas hindi mo alam na cancer siya, lalo siyang kakalat. Mas mabilis siya kakalat. Kasi parang ate ko lang yun. Alam niyo nga, sabi ko nga, siya yung parang nag-introduce sa akin ng mga bagay. Kasi syempre Bunso ako, siya? siya yung pinakamunso. Kasi siya yung wala naman akong ate, ako yung pinakamatanda. Parang pagka first time kong Makeup. Oo, makeup, Starbucks. Tapos yung, kunwari, sapatos, ganun. Yung kaya, alam ako sa mga ganun. Kasi sa kanya, alam mo yun, parang siya yung nilulook up ko. Tapos bigla ganun yung nangyari. Bata niya. Diba? 28. So, the second question will be for Jesly. And the question is, what are you currently healing from that people don't see? So, there are several things that I learned from life which made me see it differently. That's why I'm healing from it. Number one is, since, alam niyo naman, I'm an achiever sa school. It's very hard for me to stop school. Like, for real. Kasi, feeling ko, alam niyo yung, di ko deserve kasi magaling ako sa school. So, bakit ako magsa-stop? Di ko deserve. Kasi parang feeling ko, kung compare mo sa mga mayayaman na bobo lang, nagbabayad lang para sa school, hindi ako ganun. Like, pinapahalagaan ko talaga yung school. So, kung ano yung role ko ngayon, kung mari student ako, pinapahalagaan ko yun. Like, I'm doing my best to be the good child, to be the good student. So, it's very hard for me to stop school. So, feeling ko hindi pa yun fully healed. I feel like that's still healing for me kasi parang feeling ko undervalue ako sa sarili ko. Kasi, syempre, di ba, parang ako the whole life, ang tagal kong estudyante, magsimula grade 1. Tapos the whole life, feeling ko, yun yung role ko. Yun yung role ko sa buhay. Parang yun lang yung kaya kong patunayan sa buhay na magaling ako sa school. Wala ka dapat sabihin sa akin kasi magaling ako sa school. Matalino ako. Wala kang kailangan sabihin sa akin kasi matalino ako.
Tapos magsa-stop ka bigla. Parang, so saan ako? Parang, di pa man ako tapos sa school, so saan ako niyan? Tapos doon ko nahanap na yung buhay talaga, hindi lang siya umiikot sa school. Kaya, nafe-feel bad ako doon sa mga tao na konting, parang alam ko naman na pressure yung school pero hindi sapat yun para isipin mo na magpakamatay ka, ganun, or maging suicidal ka, ganun. Kasi, alam mo sa ibang aspeto ng buhay talaga, like kunwari work, family, iba talaga yung iba yung struggles ng bawat isang tao. So, dun ko parang in-start i-heal yung sarili ko na if you feel like na hindi mo na alam kung saan ka lulugar sa mundo dahil kilala mo yung sarili mo as this, hindi totoo yun. I think what's more important, it's not about how you see yourself in the world that you see right now, but it's more important for you to know how to learn constantly from that environment that you're in. Kunwari, yun nga, yung stereotype sa call center. Parang, ay, sa call center lang siya, ganun. Ay, bakit ganun? Matalino naman siya, tapos ng call center, ganun. Parang, ay, ba't ganun siya? Alam mo, that's the best part that I healed to myself. Kasi alam niyo ba, super, pa yun, mas challenging talaga yung call center kasi iba-iba talaga yung mga tao na kasalamuha mo doon. Iba-ibang culture, yung iba taga Visayas, iba taga Mindanao, na iba talaga yung kinalakihan, tapos kailangan mo makisama sa kanila. Mahirap yun. And at the same time, may mga magkikilala ka na mas matanda sa'yo. As in, 45 years old, 40 years old, tapos kailangan mo silang pakisamahan. Kaya, in a way, that's what I learned na constantly na naghihil ako na hindi mo kailangan isipin hindi mo kailangan i-base yung value ng sarili mo kung nasaan ka. Kailangan mong i-base yung value sa sarili mo, para sa sarili mo. Like kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, makakapagpasaya sa family mo. Kasi it works differently that way. Kasi right now, maraming kasi magbubunga yun in the long run. Kunwari, yun nga, nag-stop ako, tapos nag-call center ako. Ngayon, nung naglalok na ako ng work, kahit na hindi pa man ako gumagraduate, I know to myself na meron akong work na makukuha. Kasi experienced ako Unlike to other people na nag-focus sa school, and I know may mga gumraduate ng summa cum laude, pero mas valued ako sa work kasi may experience ako kaysa dun sa mga summa cum laude. So, that's the part that I healed to myself. The next question will be for Miko, and the question is, when did you realize you were no longer the same person as before? Well, ako pa rin naman to. Pero I guess, mas nag-matured na lang yung thinking ko sa life. Yung perspective ko sa life, mas lumawak. Kasi, dati, parang laro pa lang yung nasa isip ko. Like, hindi ako nagseseryoso sa mga bagay-bagay. So, yun, ako pa rin naman yung sarili ko. Pero mas pinag-iisipan ko na yung mga decisions ko sa life. Kailangan ko ba to? Mga ganun bagay. Kasi dati, aminado naman ako, gastador ako Gastador, dumating naman din tayo lahat sa point na ganun. So, yun, mas lumawak yung thinking. Pero I'm just the same person. Mas nag-matured lang, mas lumawak lang yung pag-iisip ko. So, yun lang naman. Okay, that's great. So your question, Francel, was there a time you felt alone even when people were around? As of now, no. I don't feel alone anymore, even though people are around. Alam mo bakit? Bakit? Kasi I learned that surrounding good people on your side, is, alam mo yon, yung, kunyari kahit andyan kayo, dati siguro, na kahit na may mga taong ganyan, tas pag ako na lang mag-isa, ina-isolate ko yung sarili ko, ngayon hindi na. Kunyari, ngayon nagsama tayo,
kunya may mga ano pa ako, past trauma and unhealed na wound pa sa puso ko. But, kunyari yan, nagsama tayo. After nun, hindi na ako na-feel bad. Okay na ako. Hindi ko na na-feel na mag-isa ako. Kasi alam ko na kahit saan ako pumunta, may mga tao pa rin na nandyan para sa akin. And I have my family. Simula yung may nangyaring betrayal sa buhay ko, nag-focus na ako sa family, yung relationship ko kay God. Kahit na hindi ako pala simba, araw-araw, minuto, gabi-gabi ko siya kinakausap. And alam ko sa sarili ko na relationship ko kay God, walang makakapagsabi kung gaano kalalim. Kami lang dalawang nakakalam kung ano pinag-uusapan namin dalawa. And nobody can judge me for that. Kahit na may bisyo ako, may ganyan. Alam ko sa sarili ko na yung pag ganon, pag kunyari, yan may faith ka. Tapos yung healthy yung relationship mo kay God, hindi ka na ma-feel alone. Kasi pag ako mag-isa, wala eh. Feeling ko may kasama ako lagi. And hindi ako nagsisisi ba't nangyari sa akin to. Pag kunyari may nangyaring masama sa akin sa isang araw, puta, bahala ka. Yung ganun lang. Yung hindi ko na dinidibdib. Kasi alam ko na may mga tao na willing makinig sa akin. 'Di ba? Andyan kayo. Anin ko. I know, people love me. And to answer that question, I don't feel alone anymore. It's for me, ko. And the question is, what does success look like to you? Not on a society's version. Well, I guess success for me, success towards sa sarili ko, yun nga, yung mas naging better person ako. Yung naging better version of myself, nagkaroon ng self-development, yung mga ganung bagay. So I guess for me, that's my version of success sa buhay ko. Hindi pa ako graduate. Wala pa ako napapatunayan sa buhay. Pero the way I look life, that's a success for me, 'di ba? Galing naman, kaibigan ko. Ang buhay niya. Kahit alam ko, feeling ko may mga times na nabobobohan ako sa sarili ko. Hindi tayo bobo. Hindi tayo bobo. Pero yun, for me, yun. Kung paano mo tignan, hindi tayo loser. Kung paano natin tignan yung buhay, paano natin ma-survive yung life. Kasi life is so hard. Life is fucking hard. And may kanya-kanya tayong grievances. May kanya-kanya tayong pagsubok na nadadaanan. And isa na sa definition ng success, yun nalagpasan mo yung mga problema mo sa isang araw. Diba? So, yun lang naman po. The question is for Jesly. So the question is, what kind of life are you quietly working toward? So, the life that I'm working towards now is a comfortable life for my family. Feeling ko as an ate talaga, ganun talaga yung ganun yung goal mo. Kasi, Ganun yung mindset. oo, ganun yung mindset kasi. Panganay tayo lahat. Oo, diba? Kasi, ay, sa akin, diba? Di ba life ko, diba? Okay, self-centered. Okay, top one. So, ako, yun nga, comfortable family for my family. Kasi, feeling ko yung... Comfortable family for your family? Ay, comfortable life for my family. Okay. Lalo na sa mga kapatid ko. Kasi, alam mo yan, kahit na hindi mo responsibilidad yung pag-give back to family or hindi mo responsibilidad yung pagpapaaral sa kapatid mo, hindi mo responsibilidad na i-look after mo yung mga kapatid mo, pero it runs in your position in the family, parang asa natin. Initiative mo yun. Oo, initiative mo yan. Parang feeling ko, yun yung life na gusto kong makita ng mga kapatid ko na
tinutulungan ko sila, and at the same time gusto ko in the future kapag ka sila hindi sila ma-feel bad na tulungan din yung iba. Ganun. So that's the life that I'm working quietly about, which is trying to let my sisters and brother know na yung hindi mo kailangan tignan kung ano yung iniisip ng iba. Alam mo yan, yung parang gusto ko i-look after nila yung mga pangarap nila, ganun. Yung hindi nagme-measure lahat sa hindi lang me-measure lahat sa kung ano man yung na-experience nila ngayon. Kasi feeling ko yun yung yun yung goal mo as an ate, na gusto mo yung i-away mo sila sa mga currently na naiisip nila. Kasi nung tayo, 'di ba, nung high school tayo, ito yung alam natin eh. Kasi wala namang turo sa atin. Ang alam lang natin is pinagbabawalan tayo. Pero di natin alam bakit. Alam lang natin is bawal gabihin, bawal ganito. Pero di naman natin alam. Pero in the, yung mga kapatid mo, makikita nila yun sa'yo. Like yung effect sa'yo, kung ano yung outcome ng mga decisions na yun. So gusto ko, yung mga kapatid ko, ganun din yung So that's the life that I'm working towards. So your question is, when was the last time you felt genuinely proud of yourself? When was the last time I felt Genuinely proud of yourself. I think right now, expressing myself. I think because hindi ako ganito dati. Ganito ako, which is nasabi ko kung ano yung problems ko, pero hindi ko na-express yung true feelings ko. True people na feeling ko kasi burden ako pag kunyari, putangin, huwag ka na mag-open, dadagdag ka pa sa iisipin ng mga ibang tao. Pero now, na kunyari alam ko na yung mga taong pinagsasabihan ko willing makinig and willing silang magbigay ng advice and willing silang samahan ako sa journey na meron ako. Yun, yung parang okay. Yung kailangan sabi ko kay Just Liz, kailangan sabihin ko kay Miko to para alam nila yung nangyari sa boy ko. And at the same time, alam nila kung ano yung pinagdadaanan ko. Kung mawawala man ako, kunyari, hindi naman mamamatay. I mean, mag-shutdown ako. Alam nila kung ano yung cause ng pag-shutdown ko. Saan kanila po? Oo. And proud ako doon kasi na-express ko na yung sarili ko, which is hindi ko na ina-isolate yung sarili ko from people I know that loves me. What is one dream you're afraid to say out loud? Oh my God, ang hirap niyan. One dream? Siguro. Ang hirap niyan, grabe. I'm afraid. Yung isang pangarap ko, siguro maging open ako. Yun, kasi up until now, hindi pa naman ako open sa... Malalaman nila. Oo, malalaman na nila. Pero up until now, I'm not open sa family. I mean, feeling ko naman may hint sila. And some of my closest friends, hindi din nila alam. So, ayun. Hindi pala kami closest. Some nga. Okay. So, yun, about my gender, ganun. Pero mali nyo guys, mag-factory reset ako. It's not your fault naman. Na, Yeah, it's not my fault naman. Tsaka Pero, hindi naman siya fault. mm, Alam mo yun, naramdaman mo yan eh. totoo. Ikaw na yan eh, bobo And, ka. yun nga, yun lang siguro. Yung dream na kinakatakutan ko. Na Right i-say out now. loud mo. Oo, i-say out loud pero ko na. gusto mo siyang sabihin. Sa Oo, moment. gusto ko siyang sabihin. Pero mahirap yung process. kasi, Mahirap no? yung process lalo na, syempre, yung mga kasama ko sa bahay. I mean, my sister, alam niya about my gender, my sexuality. But, kasi pag matanda, di ba? Alam mo yun, parang, totoo naman, iba yung thinking nila sa thinking natin. And, pag bakla ka, may sexual ka, bakla ka, anong gagawin mo sa buhay? Parang titignan ka nila as rebellious, ganyan. That's why, yun, natatakot ako mag-open sa kanila. Pero, ayun, shoutout po sa mga family ko. Sebe bading ako, pero hindi nyo alam. Pero yun lang naman siguro. Question is for Jesly. What did your past self need that you only understand now? Wow. I usually compare myself
to other people in terms of what they have. Kunwari, feeling ko hindi kami perfect family kasi hindi kami lumalabas every Sunday. Feeling ko hindi kami perfect family kasi hindi kami pumupunta restaurant, ganun. Or kumakain sa labas as a family, ganun. Tas feeling ko, I think it's more of a family thing for me. Feeling ko, hindi kami isang ganap na pamilya kasi hindi kami, yun nga, yung kung ano nakikita ko sa iba, kung ano yung sa Starbucks as a family, di ba parang, wow, Pro Max. Family Pro Max siya. Fantasy siya, no? Oo, fantasy siya, di ba? Parang sa iba, ang easy nun. Parang, ang cool ng dad niya kasi nag-drive yung dad niya pumunta sa Starbucks. Alam ng dad niya kung ano yung orderin sa Starbucks, di ba? Pero, alam mo, what I understand now, mas, mas important yung pagka nasa bahay kayo, tas yung mama mo yung nagluluto. Parang, oo, ngayon ko lang yun na-understand. Mas masarap siya, no? Na parang iba yung bond nun kaysa yung sa nakikita mo sa labas. Para makita mo yung mga family ngayon, yung sabay-sabay nag-grocery. Although, wala naman sigurong mali sa kanila, pero na-realize ko na dito masaya yung mama at papa ko eh. Hindi naman sila masaya pag pumunta sila ng Starbucks, tapos alam nila yung ano nila, orderin nila. Hindi naman sila masaya sa ganun. Tsaka, alam mo yung parang, hindi naman sila masaya kung alam nila yung orderin sa mga cafe, ganun. Hindi naman sila ganun. Parang, yung happiness nila nandoon sa magluluto si mama ko, siya yung maghahapag ng pagkain, siya yung magsaserve ng food sa papa ko. Ganun yung happiness nila. Kaya, ngayon ko lang yan nare-realize. Kasi before, nung high school ako, alam mo yung ganun. Kasi syempre, yung mga kaibigan ko, ganun yung ginagawa nila eh. Pero, it's not about what you see outside. It's about what you feel. Tsaka what the family is Ano doing. na-experience Kung ano yung masaya para sa kanila. Mamature na tayo, guys. Wow! Question is for Francel. Okay. Is there even a moment you were scared we would drift apart? Oo, hindi maalis yung yung fear na yun. Pero alam mo yun, yung tiwala ko eh. Tiwala ko sa inyo. Hindi ako yung parang feeling ko na pag sa iba kasing circle of friends, pag nakita ko na may iba na silang kasama, ito na yun. Parang, ay hindi na. Ito na yun yung parang kasi kaya ako naisip yun kasi hindi ko sila kilala. Kayo kilala ko kayo eh. Kahit Lagi mo mga bobo. Kilala ko kayo. Tsaka I know for a fact na pag tinawag ko kayo, andyan kayo. Parang kahit na hindi lang yung, alam ko na may mga ganap kayo sa buhay nyo, may mga nakakapag-bitch na dyan with friends, may nakakapag-gimmick na araw-araw sila, nandyan sila sa friend nila, okay lang sa akin. Kasi may own life kayo, may own circles kayo. Pero alam ko naman na katulad din sa akin na bumabalik ka pa din dun sa pinanggalingan mo. Sa Which comfort is, mo. oo. Diba? Hindi ko naman sinasabi na ako ang OG yung ganun. Pero, that's the fact. Na, namulat ako sa mundo, nakasama kayo, na lahat kayo. And, yun, ngayon din ako natatakot. Kasi alam ko sa loob-looban ko na hindi na kayo mawawala hanggang dulo. Alam mo ba bakit napili ko yung question? Bakit? Kasi I remember na may nakwento ka sa akin. Ito, supervisor na, pero po sa akin grade 7 eh. Gets mo? Ito, nag-SK tingin ko sa kanya. Oo. Alam mo yun, yung kahit, alam mo yung pagkilala mo yung tao, kahit anong estado niya sa buhay niya, yung tingin mo pa rin sa kanya, yung kaibigan mong bobo. Oo. Ganun, yun lang. Yun yung pagiging totoo. Hindi mag-iba yung tingin mo sa kaibigan mo. Tsaka nakita na din kasi natin yung mga versions natin. Oo, through iba't ups and ibang, downs, diba? iba't ibang versions. Tsaka, alam mo na yung karakas nito kahit pag alam mo yung way eh. Yung ganun, di ba? Yung ba naman, kasama ka na sa closure, kasama ka sa paglalandi. Kasama ka pa sa breakup. Oh, lahat ng sakit na nga yung ulo ko eh. Oh, di ba? So
So ngayon, mag-reflect tayo sa kung ano yung mga na-shares natin tonight. So, mag-start tayo kay... Sa'yo na, B. Sa'yo na. So, sa akin. So, sa ngayon, yung ginawa nating podcast, napagtanto ko na yun, mas lumawak na nga yung pananaw natin sa buhay. Dati kasi laro-laro lang tayo, di ba? 12 years ago. Tangina, nag-aaway pa tayo sa mga ganyang bagay. Di ba? Wala pa masaya yung isa. Una pa masaya yung isa. Tayo, Jesly, nag-away pa tayo sa thesis. Oo, nag-away pa kami sa Ako, thesis. nag-away yan. kami ni Justin. Pag sinabi ko, punta ka sa amin natin. Hindi kita hindi ko siya natin. Tapos, alam mo yung mga ganun bagay. Pero ngayon, nakakatawa lang balikan kasi after 12 years, we're still intact. Kahit may kanya-kanya na nga tayong circle of friends. Kahit hindi tayo mag-usap araw-araw. Pero parang nagkita lang tayo kahapon pag nagsama-sama tayo. Maingay pa din tayo sa daan, yun. So kahit may kanya-kanya tayong buhay, kilala pa rin natin yung isa't isa. And mas nag-matured yung thinking natin. Yung pananaw natin, kung paano natin tingnan yung buhay. Paano tayo makasurvive. So yun yung lang yung reflection ko for today's video. Okay, ako muna. So, yung reflection ko, it's about, na-realize ko na kahit gano'n mo katagal kakilala yung isang tao, yung relationship, habang lumalalim, may nalalaman ka pa rin sa mga tao. Kunyari yung about sa mother mo, alam ko na masakit na gano'n, pero hindi ko alam na gano'n pala yung perspective mo. Yung about kay auntie mo, gano'n pala yung perspective mo, na ganun yung naging point of view mo, ganun. Yung mga, ganun pala yung mga pinagdaanan nyo, kahit na alam ko na yung nasaktan to, nung ganyan. Pero hindi ko alam yung ganun pala yung specific na ano. Oo. Tsaka, na-realize ko na, tawag dito, ipagpapalit ko lahat in terms of friendship para lang magkaroon ako ng time na ulit na ganito. Ay, puta. Oo, kasi pag kunyari kasama ko kayo, hindi gumagana yung ano ko, yung Sense of time. hindi gumagana yung boss ko sa utak ko. Lahat na sabi ko, kunyari sa mga barkada mo ganyan, kunyari no, Francel, pera ng lipstick, puta. Yung sa utak ko, tangina naman ito. Oh, yung ganon, kunyari, sabi ni Jesly kanina, dahil mo kay lipstick, tangina naman. Yung ganon, hindi siya gumagana kasi. Hindi mo na fini-filter. Hindi mo na iniisip kung masasaktan ba to. Sasabihin ko, or hindi ka na nag-iisip kasi gusto mo, sabihin mo na agad kung ano yung thoughts mo. Yung ganon, na-realize ko lang na choose your friends wisely. Na hindi lahat porket, ay, sikat to. Ay, ganun to, mayaman to. Yung ganon, yung, tsaka hindi mo, yung walang jealousy sa friendship. Ang healthy, di ba? Kunyari, si Jesly, tangina nito, may sasakyan sana ako din. Hindi ko naisip yun eh. Parang naisip ko, wow, si Jesly may sasakyan na. Dati nagko-commute lang siya. Gets mo? Oo. Inang yan. On the way daw siya, isang oras yung biyahe. Tapos ang cellphone. Oo. Ano ka, manok? So yun, na-realize ko lang na ang saya ng buhay pagkasama mo yung mga totoong tao. Yun lang. Okay. Great. Our friendship is going stronger. Ako naman, ang na-realize ko for today's video is 40 days. tama yung ako i-add ko lang doon sa mga sinabi ninyo. Kasi sinabi niyo na lahat is Yung man na isa. hindi, alam mo yung sinabi mo noon, Miko? Naalala ko yun eh. Sabi mo ganyan. Yung gagabihin ka, tapos nakila Francel tayo, tapos ayaw kanyang pauwiin. Kaso, kailangan mo umuwi kasi alas 6 na. Tapos, hindi pagagalitan ako. Tapos, ang sabi mong ganyan, sabi mo sa kanya, alas 6 na talaga, sabi mo ganyan. Tapos, pagagalitan ka na, kaya tuloy-tuloyin mo na. Lagi naman tong ganyan eh. Sabi ko? Oo, sabi mo sa kanya. Kasi alas 6 na, sabi niya. Tapos kailangan ka na umuwi. Tapos sabi mo, ay,
alas 6 na talaga, pagagalitan ka na din, ituloy-tuloy mo na, sabi mo ganyan sa kanya. Di ba? Oo. Oo, lagi. Ang selfish ko nun. Wala kasi ang kapatid nun, guys, eh. Para na may makasama ko sa bahay. Oo. Ina. Wala lang, naalala ko lang yan. Kasi, alam mo yun, dati, andun kami sa point na yun. Andun kami sa point na, kailangan na, parang feeling namin yung isang araw hindi, hindi siya enough. Kahit na magkakasama kami yung buong araw sa school, wala naman kaming... Yung tulog na lang yung gagawin mo sa bahay niyo. Oo. Tapos hanggang to the point na ngayon, na Korea. Anya nga sa'yo, you're the one. so, isipin nyo, like, nasa Hensonville lang kami ngayon. Dati nasa Hensonville lang, ngayon nasa Korea na kami. Parang, hindi lang character development yung nangyari. Meron din talagang yung mga small things like this that we know how to cherish, which makes it more, yun nga, sabi mo nga, strong when it comes to friendships. Kasi when you start a new friendship, parang ang hirap nung gugugulin mo yung isang buong araw mo na ganito. Parang 2 hours kayo magkasama, pero parang walang nangyari. Tsaka parang pagod ka. Oo, di ba? Ang bilis mong mapagod. Oo. Di ba? Pero kapag ka, kunwari yan, yung mga quiet, yung mga silent moments na hindi mo na kailangan i-explain. Iba yun. Iba yung quiet moments, silent moments na hindi mo na kailangan i-explain. Tapos, ang saya din ng part na parang pag tinitink back mo yung past, yung pinagtatawanan lang natin. Pero dati sobrang big deal nun, lalo na nung Ay, nag-drop. oo, binak namin siya nun dahil lang, hindi ko alam. Tapos akala ko spiya siya sa inyo. Kasi siya lang nagchat-chat sa akin. Siya lang nag-aaya sa akin. Labas na yun. Tangin na to, parang ini-spy lang ako. Sige. Blip! Ayaw mo talaga sa amin nun. Pero yun, which is something that I am so thankful for. I think the first 5 episodes of our podcast will be... Oo, first 5. This is the second one. Feeling ko yung first 5 episode is all about ourselves before we talk about, anything. Oo, like about the world. issue, relevant issues today. Share Oo, madre. para pwede natin pag-usapan yun. Yun, Sierra Madre. hindi mo namin Sierra Madre. Hindi kailangan mag-research muna before. Be, alam mo ba yung Sierra Madre? Siya yung mga naghaharang ng typhoon sa Pilipinas. Hindi mo ba pinanood yung vlog namin? Ako ang Sierra Madre. Ako ang Pinapatay niya yung mata ng bawat typhoon para pagpupunta sa Pilipinas. Fake Oh news my yun. God. Fake news daw ang puta. Oh, sige Wait na, lang. next time. Explain ko lang. Nakikita mo yan? Oh. Kunyari, yan yung, di ba, parang taong nakahiga yun. Andito yung Sierra Madre. Oh. Pag papasok yung bagyo, babanggain na ng mga bundok. Kaya mahina na lang dito darating. My God, top 1. Top 1. Absent siya sa AP nun. Hindi. Kaya Science. Kasi, Science! ang Kaya bagyo, din pa sa clients. ang bagyo nasa stratosphere. Ang mga bundok hindi umaabot ng stratosphere. Binigyan mo na kami ng space. Okay. Lumayo tayo. Lumayo na tayo. So, yun Outro nga. na. So, I hope you guys enjoyed this video. And for our next episode, stay tuned. Stay tuned. Peace out. Bye-bye. Thumbnail.